Kapag ang Diyos ang ating inuna sa lahat ng ating gawain, siguradong higit pa sa ating pinapangarap ang ating makakamit. Bonus na lamang ang tagumpay. Mapagpalang araw ng Martes, ginigiliw kong kapanalig, dakilain natin ang Diyos sa muling pagpahiram sa atin ng bagong buhay at kalakasan. Pasalamatan natin siya sa panibagong pagkakataong maranasan muli ang kanyang walang hanggang paglingap at pagmamahal. Ihabilin natin sa Kanya ang buong maghapon at hilinging pangunahan tayo sa pagtupad ng ating mga tungkulin. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Panawagang maging mapagkumbabang lingkod ang hamon sa atin ng mabuting balita ngayon. Sinabi ni Jesus, ipagpalagay ng may katulong na nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa ang isa sa inyo. Anong sasabihin niya rito pagbalik nito galing sa bukid? Sasabihin kaya niya, halina't dumulog sa hapag? Sa halip ay sasabihin niya, ihanda mo aking pagkain. Magbis ka. Pagsilbihan mo ako habang kumakain ako tuminom. Saka ka na kumain at uminom. dapat kaya kayong tumanaw ng utang na loob sa utosang iyon dahil ginawa nito ang iniutos? Gayon din naman sa inyo. Pagkagawa ninyo sa lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, mga karaniwang utusan kami, ginawa lang namin ang dapat naming gawin. Kapansin-pansin sa ating mga Pilipino ang ating pagkahilig sa mga titulong akademiko. Ayon sa ilang eksperto, marahil galing ito sa ating karanasang kolonyal. Ang ating pagkahumaling na makamit ang college at postgraduate degrees raw ay isang pagnanais na makaangat sa estado ng pamumuhay para hindi na muling maging alipin man, sa kahirapan man o sa katayuang panlipunan. Ang nakalulungkot lang, may mga taong ginagamit ang edukasyon bilang katibayan para makapagmataas, para makapagyabang, imbis na makapaglingkod sa kapwa at sa bayan. Sa ating mabuting balita ngayon, tila napakahigpit ng larawang ipinapakita ni Jesus tungkol sa mga alipin. Bawal magpahinga pagkagaling sa labas maghapon, kailangan munang ipaghain ng amo, saka pa lamang maaaring kumain. Simple lang naman ang nais ituro sa atin ng Panginoon. Tayo'y pawang kanyang mga katiwala lamang. Minsan, napakabilis lumaki ng ating mga ulo sa tuwing nakararanas tayo ng tagumpay, na para bang bunga ito ng ating pagpupunyagi. Nalilimutan natin na ang Diyos pa rin ang nagpapayabong ng anumang ating itinanim. Hindi tayo tinawag ng Diyos upang maging matagumpay. Tinawag niya tayo upang maging tapat sa anumang tungkuling iniaatas niya sa atin. Mga kapanalig, sa paghahangad nating umunlad, alalahanin natin na hindi tagumpay ang ating prioridad, kundi ang higit na ikaluluwalhati ng Diyos. Kapag siya ang ating inuna sa lahat ng ating gawain, siguradong higit pa sa ating mga pinapangarap ang ating makakamit. Bonus na lamang ang tagumpay. Ang mahalaga ay maging tapat, dahil ang matapat sa kalooban ng Diyos ang tunay na nagtatagumpay at siyang nagkakamit ng buhay na walang hanggan. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang napakaikli ng buhay na sa Diyos hiram lamang. Gamitin ang bawat sandali sa paggawa ng mabuti para sa Kanyang kapurihan.